Maagang umaga sa paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Sa bawat gate, may halong kabat saya mga pasaherong sasakay ng flight PR908 patungong Dubai. Ang langit ay maliwanag, ngunit sa di kalayuan, may ulap na tila may dalang bagyo. Sa isang sulok ng departure lounge, may batang 5 taong gulang, si Jason. Tahimik siyang nakaupo sa kandungan ng kanyang ina, habang pinagmamasdan ng mga eroplano sa runway at may hawak siyang maliit na laruan. Ngunit mas interesado siya sa tunog ng mga makina. Anak, excited ka na bang lumipad? Opo ma, pero gusto kong pakinggan mamaya yung tunog ng makina habang umaalis tayo. Napangiti ang ina. Hindi niya alam kung bakit ganoon kainteresado ang anak niya sa mga tunog at galaw ng eroplano. Pero alam niyang hindi ordinaryo ang batang ito. Ang ama ni Jason ay dating aircraft engineer na pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Bago iyon, madalas niya itong turuan tungkol sa mga bakal, kuryente at makina. Samantala, sa VIP lounge ng terminal, dumating si Captain Joel, ang piloto ng flight. Matikas, kalmado at may higit 20 taong karanasan sa paglipad. Kilala siya bilang isang disiplinadong leader sa langit. Good morning, Captain Joel. The aircraft is ready for boarding. Copy. Weather looks fine. Pero may low pressure zone sa north. We'll monitor it during flight. Sa kabilang bahagi ng lounge, may isang kilalang negosyante. Si Silverio Montenegro. Isang bilyonaryong investor. Nakaitim, may dalang mamahaling maleta at abala sa telepono. Make sure na ready na yung kontrata paglapag ko sa Dubai. Hindi ako pupunta ron para lang maghintay. Ang kanyang presensya ay ramdam kahit hindi nagsasalita. Ang ibang pasahero ay lihim na napapatingin sa kanya. Sa kabilang dulo ng pila, may isang matandang pasahero naman, si Mang Lito. Nasa 60 years old na. Payat, may maputing buhok at dala-dala ang malaking bag na puno ng pasalubong. Habang nakapila, siya ang pinakamasigla sa lahat. Nako, sana walang turbulence ngayon. Ha! Nung huli kong lipad, munti ko nang yakapin yung flight attendant sa takot. Nagtawa na ng mga pasahero sa paligid. Si Jason ay tahimik lang na nakikinig habang hinahawakang maigpit ang kanyang maliit na laruan. Pag-akyat ng lahat sa eroplano, nag-anunsyo ang flight attendant. Ladies and gentlemen, welcome aboard Philippines Airlines Flight PR908, bound for Dubai. Ang loob ng cabin ay maliwanag, malamig at puno ng ingay ng mga seatbelt buckle. Umupo si Jason at ang kanyang ina sa row 18, habang si Mang Lito ay nasa row 19 sa likod nila. Sa row 2 naman, sa business class, si Silverio ay nakaupo, nakapikit habang nakikinig sa musika. Cabin crew, prepare for take-off. Dahan-dahan gumulong ang eroplano sa runway. Ramdam ni Jason ang panginginig ng makina sa ilalim ng kanyang paa. Tila nakikinig siya ng musika, isang tunog na pamilyar sa kanya. Yung kaliwang makina, parang mas maingay ng konti. Ha? Ano yung sabi mo, iha? Parang may konting ingay po sa kaliwa, pero okay lang, hindi naman delikado. Aba, batang mekaniko pala to. Baka paglaki mo, piloto ka na. Hindi po, gusto ko lang po gumawa ng eroplano. Maya-maya pa, tuluyan ang lumipad ang eroplano. Sa labas ng bintana, kita ni Jason ang dagat ng mga ulap. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at tuwa. Ngunit sa di kalayuan, may mga ulap na nagsisimulang magdilim. Captain, may thunderstorm cells ahead, 15 miles out. Iwas tayo ng 10 degrees east. Huwag tayong pumasok direkta sa sentro. Habang inaayos ni Captain Joel ang rota, nag-serve na ng pagkain ng mga crew. Sir, chicken or beef? Chicken, iha. Pero dagdagan mo ng kanin ha. Malakas ako kumain pag nasa ulap. Nagtawa na ng mga pasahero. Ngunit si Silverio, inis na nagtanggal ng headset. Pwede bang pakihinaan niyang ingay sa likod? Hindi ako makapagpahinga.
Aba, akala ko nasa business class ka. Bakit naririnig mo pa kami rito sa economy? Hindi ko ugaling makipagtalo sa matanda. Ako, ugali ko makipagkwentuhan sa suplado. Muli nagtawanan ng mga pasero. Ngunit si Jason nakatingin lang sa labas. Nagsisimula ng pumutok ang mga kidlat sa malayo. Maya-maya, naramdaman ng lahat ang bagyang pag-uga ng eroplano. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are entering a turbulent zone. Anak, hawakan mo si Mama ha. Huwag po kayong matakot, Ma. Alam ko po yan. Hindi po ito masama. Bakit mo nasabi yan? Pag ganito po yung tunog, malayo pa yung kidlat, pero papalapit na. Samantala sa cockpit, tumunog ang warning light. Static discharge increasing, Captain. Sabi ng co-pilot. Ihanda ang manual override, just in case tamaan tayo. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Isang nakakabinging kulog ang umalingaw-ngaw. Isang bolt ng kidlat ang tumama sa kaliwang pakpak. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng cabin. Sumigaw ang mga pasahero. Ang iba'y nagyakapan. Ang iba'y nagdasal. Diyos ko, kalma lang mga anak. Kapit! Anong ginagawa ng piloto? Ayusin niyo to! Mayaman ako! Ayokong mamatay dito! Sa gitna ng kaguluhan, si Jason ay tahimik lang. Ang mga mata niya ay kumikislap sa bawat kislap ng kidlat. Ma, tinamaan tayo, pero hindi pa tapos. Paano mo alam, anak? Rinig ko pa yung tibok ng makina. Buhay pa yung puso ng eroplano. Habang ang iba ay sumisigaw sa takot, ang batang si Jason ay nakatingin lang sa harapan. Tila alam kung ano ang susunod na mangyayari. At sa labas ng eroplano, kumidlat muli. Mas malakas, mas maliwanag at parang paunang babala ng isang himalang hindi pa alam ng lahat. Kumukulog at kumikidlat sa labas ng ulap. Ang buong eroplano ay tila nilalaro ng hangin. Naka-on ang red emergency light at nagsimula nang magpanik ang mga pasahero. Everyone, please remain seated and fasten your seatbelt. Stay calm. Ngunit sa gitna ng sigawan, may kakaibang naramdaman si Jason. Ang tunog ng kaliwang makina ay unti-unting umihina. Ma, tumigil na yung isa. Anong ibig mong sabihin? Yung kaliwa po, hindi na umiikot ng tama. Parang nasunog. Hindi man naiintindihan ng ina ang sinasabi ng anak. Ramdam niya na may kakaiba sa batang ito. Sa likod nila, si Mang Lito ay nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Senyor, santo ninyo, iligtas nyo kami. Samantala sa cockpit, mabilis na kumilos sina Captain Joel at First Officer Benji. Nawala ng kuryente ang kaliwang makina at patuloy na nagbiblink ang warning light. Engine 1, flame out confirmed. Try restart sequence. Restart attempt. Negative, Captain. No response. Switch to auxiliary power. We'll glide if we have to. Lumakas ang ulan. Bawat kidlat ay parang dumadaan sa mismong pakpak ng eroplano. Sa cabin, patuloy ang takot. Ang ibang bata ay umiiyak. May ilan nang nagsusuka sa kaba. Si Silverio ay tumayo sa gitna. Galit na galit. Bakit hindi niyo sinasabi kung anong nangyayari? May karapatan kaming malaman. Sir, please sit down. Delikado po ngayon. Delikado? Hindi ko pinapasahod ang mga piloto para mamatay sa ere. Lumapit si Mang Lito at hinila si Silverio paupo. Umupo ka nga, iho. Lahat tayo natatakot. Pero wag kang dagdag sa gulo. Matanda ka na. Huwag kang makialam. Kung ayaw mong mamatay na maaga, makinig ka sa may karnasan. Tahimik ang buong cabin. Ang lakas ng boses ng matanda ay tila nagpatahimik sa lahat, pati ang mga crew. Habang bumababa ang eroplano ng bahagya, nagsimula nang mag-vibrate ang mga panel. Si Jason ay nakatingin sa kisame, tila may iniintindi. Hindi po sa kuryente ang problema. Ha? Anong sabi mo, anak? Yung makina po, parang nag-grounded. Pag nag-ground, kailangan tanggalin muna ang linya bago mo buhayin ulit. Anak, paano mo alam yan?
tinuro po ni Papa. Sabi niya, ang makina, may puso rin. Pag pinilit mo habang masakit, titigil siya. Nang marinig ito ni Mang Lito ay napatingin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may alam ang batang ito sa eroplano mismo. Maya-maya ay bumukas ang intercom. This is your captain speaking. We're currently experiencing engine trouble. Please stay calm. We are attempting to restart power. Flight attendants, stand by for emergency. Tumahimik ang buong cabin. Ang mga tao'y halos hindi huminga. Anak, sabi mo kanina, grounded daw. Opo, pero kailangan lang pong patayin ng saglit yung system. Tapos yun ulit pag guminto ng kuryente sa linya. Napaisip si Mang Lito. Tumingin siya sa flight attendant. Iha, pakisabi sa piloto. May bata rito na baka makatulong. Alam daw niya kung paano i-reset yung makina. Sir, bawal po kami magpabukas ng cockpit sa pasahero. Eh kung yung batang to ang sagot sa buhay natin. Natahimik ang flight attendant. Tiningnan niya si Jason. Kalmado, hindi umiiyak. Sa halip, hawak nito ang kanyang laruan na parang totoong blueprint ng eroplano. Habang nagdadalawang isip ang crew, muling nag-announce si Captain Joel. May nadetect kaming electrical surge. We might need manual reset from inside the cabin systems. Benji, handa ka na? Biglang nagsalita si Jason. Captain, wag muna po. Hindi pa bumababa yung voltage. Sasabog po pag pinilit. Lahat ay napalingon sa bata. Tahimik. Ang mga ilaw ay nag-flicker. Sir, narinig mo yun? Yeah, parang may bata nagsasalita. Nasa radio frequency natin. Hindi nila alam dahil sa statistic ng kuryente, naririnig ng cockpit ang boses mula sa cabin speaker. Hintayin niyo po ng 10 segundo bago restart. Kailangan pong mawala muna yung kuryente sa linya. However, that is, he's right. The voltage is still high. Tiningnan ni Captain Joel ang mga gauge. Tama ang bata. Kung pinilit nila, pwedeng sumabog ang engine panel. Benji, hold. Hold. Restart for 10 seconds. Copy. 10 seconds. 1, 2, 3, at sa ika-10 ay dahan-dahang pinindot ni Benji ang switch. Engine 1 is alive. Restart successful. What? What the? How did he know that? Sa cabin, biglang sumigaw ang lahat sa tuwa nang bumalik ang mga ilaw. Ang mga pasahero ay nagsipalakpakan at ang flight attendant ay napaiyak sa ginhawa. Engine power, restored. We're safe, sabi ng flight attendant. Anak, anong ginawa mo? Wala po, nakinig lang po ako sa puso ng eroplano. Tahimik na napangiti si Mang Lito. Si Silverio naman nakayuko. Hindi makapaniwala na ang batang kinukutya niya kanina ang naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas si Captain Joel. Pawisan at nakangiti. Lumapit siya kay Jason. Ikaw ba yung nagsalita kanina sa intercom? Opo sir, sorry po kung nakialam ako. Hindi iyo, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa kami, kung bakit buhay pa tayo. Paano mo nalaman yung timing? Si Papa po, dating engineer, tinuro niya kung paano makinig sa makina. Hindi napigilan ni Captain Joel ang mapangiti habang nakatingin sa batang 5 taong gulang na tila may isip ng isang professional na mekaniko. Anak, pagdating natin sa Dubai, gusto kitang ipakilala sa mga tunay na engineer. Deserve mong makita kung paano gumagana ang langit. Gusto ko po yun, Captain. Sige po. Sa labas ng bintana, unti-unting luminaw ang kalangitan. Ang ulan ay tumigil. Sa gitna ng bughaw na langit, lumilipad muli ang eroplano. At sa bawat pag-ikot ng makina, maririnig ang himig ng bagong pag-asa. Tahimik ang buong eroplano matapos bumalik ang makina. Ang mga pasahero ay unti-unting nakahinga ng maluwag. Ngunit ang tensyon ay nananatili pa rin. Sa gitna ng katahimikan,
Ang lahat ng matay nakatingin sa isang batang 5 taong gulang na tila kakaiba. Si Jason. "Anak, paano mo ginawa yun? Parang alam mong ikaw ang piloto ah." "Hindi po ako piloto, Lolo. Pero sabi po ni Papa, lahat ng bagay na gawa ng tao, pwedeng maintindihan basta makinig ka lang." Napangiti si Mang Lito, sabay himas sa ulo ng bata. Sa tabi nila, ang ibang pasahero ay nagsisigawan pa ng salamat at ang galing mo. Ngunit si Silverio, ang bilyonaryo, ay hindi kumbinsido. "Hindi ako naniniwala. Imposibleng may alam yung bata na yan. Coincidence lang yun." Napatingin si Captain Joel kay Silverio. Seryoso ang mukha. "Sir Silverio, hindi po yun coincidence. Sinunod namin yung sinabi ng bata at nag-restart lang kami nung oras na sinabi niya. Kung hindi namin ginawa yun, pwedeng sumabog ang engine panel." "So sinasabi niyong mas marunong pa sa inyo ang isang 5 taong gulang?" "Hindi ko sinabi yun, sir. Pero minsan, ang katalinuhan, hindi sa edad sinusukat." Tahimik ang lahat. Si Silverio ay napailing na lang. Pero sa loob-loob niya, nagtataka din siya. Paano nalaman ng batang iyon ang eksaktong timing ng electrical reset? "Bilyonaryo ka man, iho. Pero may mga bagay sa mundo na hindi mabibili ng pera mo. Di kayang ipaliwanag ang ginawa ng batang yan. Kaya wag kang masyadong mapangmata." Lumapit si Captain Joel kay Jason, nakaluhod at nakangiti. "Anak, gusto mo bang pumasok sandali sa cockpit? Gusto ko tayong ipakilala sa co-pilot ko." "Talaga po? Pwede po ba yun?" "Ngayon, oo. Deserve mo naman." Tahimik ang mga pasahero habang pinapapasok ng piloto si Jason sa cockpit. Ang liwanag ng mga control panel ay nagre-reflect sa mga mata ng bata. Para bang pamilyar sa kanya ang bawat pindutan. "Uy, ito ba yung batang nagsalita kanina?" "Oo, siya yun. Tingnan mo to, Benji. Parang alam ang layout ng control system." Nilapitan ni Jason ang isang switch panel at tumingin sa ilalim. "Dito po dumaan yung kuryente kanina. Nag-short po kasi sa static line." "Ano raw? Alam niya kung nasaan yung static line?" "Alam niya, Benji. Hindi aksidente to." Tumingin si Jason sa labas ng bintana ng cockpit. Ang mga ulap ay muling bumubuo ng kidlat. Tila nagbabadya ng panibagong panganib. "Captain, babalik po yung bagyo, pero hindi na po yan tulad kanina." "Paano mo alam?" "Naririnig ko po. Parang galit pa rin yung hangin, pero may liwanag na gustong lumabas." Napatingin si Captain Joel kay Benji. Hindi nila alam kung dapat bang maniwala o matakot sa batang ito. "Captain, baka may psychic ability to. O baka may connection sa kung sino yung tatay niya." Tahimik lang si Jason. Kinuha niya maliit niyang laruan. Isang laruang eroplano na gawa sa lata. Sa likod nito may nakasulat na pangalan, Engineer Ramon de la Cruz. "Anak, sino si Ramon de la Cruz?" tanong ni Captain Joel. "Si Papa po. Siya po ang gumawa ng laruan na to. Sabi niya, kapag may kidlat, makinig lang ako sa tunog ng makina. Kasi ang makina daw, marunong magpahiwatig kapag nasasaktan." "Ramon de la Cruz? Teka, parang kilala ko yung pangalang yan ah." Mahinang sabi ni Benji. Binuksan ni Captain Joel ang onboard database ng Aviation Network. Nag-search siya ng pangalan. Ramon de la Cruz, former aircraft system engineer, Skyjet Philippines. Deceased 3 years ago, plane crash. "Anak, tatay mo ba yung namatay sa Skyjet Flight 921? Tanong ni Captain Joel. "Opo, Captain. Pero sabi po ni Mama, hindi naman daw talaga patay si Papa. Sabi niya, nakikinig pa rin siya sa langit tuwing may kidlat." Napatigil si Captain Joel. Parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng cockpit. Sa labas, kumislap muli ang isang kidlat. Ngunit hindi ito nakakatakot. Parang kumikindat lamang ito sa kanila. Pagbalik nila sa cabin, sabay-sabay ang palakpakan ng mga pasahero.
Lumapit si Mang Lito at tinapik si Jason sa balikat. Iba ka, apo. Hindi ko alam kung anong lahi ng katalinuhan meron ka. Pero salamat, isa kang himala. Himala o anak ng siyensya, sabi ni Silverio. Ngunit sa loob-loob ni Silverio, may kakaibang kuryosidad. Isa siyang negosyante ng aviation parts at alam niya walang bata sa mundo ang dapat may ganitong kaalaman sa electrical systems ng eroplano. Maya-maya ay nagtanong si Jason kay Captain Joel. Captain, pwede ko po bang makita yung ilalim ng upuan sa likod? May naririnig po akong kakaibang tunog. Tunog? Anong klaseng tunog? Parang may maliit na kumikislap. Hindi po yun normal. Tiningnan ng flight attendant at laking gulat nila nang may makitang sparking wires sa ilalim ng passenger seat. Kung hindi napansin ni Jason, pwedeng magdulot ito ng napakalaking sunog. Anak, paano mo nakita to? Hindi ko po nakita. Narinig ko lang po, Captain. Lalong natahimik ang lahat. Maging si Silverio ay hindi na makapagsalita. Ang batang ito tila may pandinig na lagpas sa normal. Siguro anak, hindi lang katalinuhan ang meron ka. Baka may mission ka talaga. Tahimik naman itong si Jason. Tumitig siya sa labas ng bintana kung saan muling dumaan ang kidlat. Pero sa pagkakataong iyon, nakangiti siya. Papa, narinig ko na po uli yung tunog ng langit. Bulong ni Jason sa kanyang sarili. At sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagiwahiwalay. At ang sinag ng araw ay tumagos sa loob ng eroplano. Parang biyayang galing sa itaas. Lumipas ang ilang minuto matapos ang tahimik na pagtuklas ng sirang kable. Akala ng lahat, ligtas na sila. Pero sa kalagitnaan ng himpapawid, muling nagbago ang ihip ng hangin. Muling kinidlatan ang eroplano. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw. Ang makina sa kanan ay biglang naglabas ng usok. Attention crew, we are experiencing another surge. Everyone, brace for possible turbulence. Muling nagsigawan ng mga pasahero. May mga umiiyak muli. May mga nagdarasal. Si Silverio ay muling tumayo. Pero ngayon ay halatang takot na. Hindi pwedeng ganito. Captain, ano ba talagang nangyayari? Umupo ka nga, iho. Hindi makakatulong ang sigaw mo sa langit. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Jason. Tahimik. Hawak ang kanyang laruan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang tingin niya. Parang nakikinig siya sa mismong kaluluwa ng makina. Jason, umupo ka. Delikado. Ma, kailangan ko pong tulungan si Captain. Alam ko na po kung bakit bumabalik yung kidlat. Anak, imposible yan. Hindi po ma, si Papa po ang nagbubulong. Mabilis na tumakbo si Jason patungo sa cockpit. Sinubukan siyang pigilan ng flight attendant. Ngunit pinigilan sila ni Mang Lito. Hayaan niyo siya. Hindi yan basta bata. Dati pa may misyon na yan. Napatingin si Captain Joel nang bumukas ang pinto ng cockpit. Nakita niya si Jason. May dalang kutsara mula sa food tray. Anak, anong ginagawa mo dito? Captain, yan po ang kailangan para mapahupa yung kidlat. Ha? Kutsara? Anak, hindi to laruan. Hindi po laruan to. Konduktor po to. Ginagamit ni Papa dati sa testing ng static ground sa makina. Natigilan si Captain Joel. Parang may koneksyon talaga ang bata sa technical na mundo ng eroplano. Sa labas, ang ulap ay kumikidlat muli. Ang static energy ay nag-iipon sa pakpak at maaaring magpasabog anumang oras. Sige, sabihin mo, anong kailangan mong gawin? May bakal po sa likod ng control panel. Doon po dumadali yung static. Kapag hindi po nadiskarga, babalik sa makina. Kailangan lang pong i-ground gamit ang metal. Pero delikado yan, anak. Makukuryente ka. Hindi po ako makukuryente kung tama ang timing. Pag narinig ko po yung mga tunog, ibig sabihin,
Handa na siya. Napatahimik ang lahat. Pati si Captain Joel ay hindi makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi sa paghanga. Lumapit si Jason sa panel. Marahan niyang itinapat ang kutsara sa metal na bahagi ng sirkit. Nagbibilang siya sa isip. 1, 2, 3. Ayan po, humihinga na siya, sabi ni Jason. Sa labas, ang kidlat ay biglang humina. Ang vibration ng eroplano ay unti-unting kumalma. Captain, static discharge draft. The current is stabilizing. Imposible, pero nangyayari talaga. Di makapaniwalang sabi ni Captain Joel. Habang si Jason ay nakayuko, hawak pa rin ang kutsara para nakikipag-usap sa eroplano. Sa labas ng cockpit, may tila aninong liwanag. Hugis lalaki, nakangiti at tila nakamasid. Papa, tapos na po. Sa sandaling iyon, tuluyang gumana ang lahat ng sistema ng eroplano. Ang mga monitor ay bumalik. Ang makina ay tumunog mula sa perpektong ritmo. All system normal. We're back in control. Di makapaniwalang sabi ni Joel. Napahawak sa dibdib si Captain Joel. Nanginginig ang luha. Ang batang 5 taong gulang ang nagligtas sa 200 pasahero gamit lang ang isang kutsara. Samantala sa cabin, nagsimula ng maramdaman ng mga pasahero ang pagkalma ng biyahe. Lumabas si Jason kasama si Captain Joel. Tahimik muna ang lahat bago biglang sumabog sa palakpakan. Buhay tayo! Salamat sa Diyos! Sabi ng isang pasahero. Ang galing ng batang yan! Dugtong pa ng isa. Anak, muntik na akong himatayin sa takot. Pero alam kong kaya mo. Umiiyak na sabi ng nanay ni Jason. Hindi po ako mag-isa, ma. Si Papa po yung nagsabi kung kailan at dapat. Lahat ay napatingin sa kanya. Maging si Silverio ay hindi makatingin ng diretsyo. May luha sa kanya mata. Halong takot at paghanga sa bata. Hindi ko maintindihan, pero naniniwala na ako. Ang himala, minsan, hindi galing sa simbahan, kundi sa isang batang marunong makinig. Salamat sa iyo, bata, sabi ni Silverio. Lumapit naman si Mang Lito, nakangiti habang pinupunasan ng pawis. Apa, yan ang tinatawag na grasya ng langit. Kutsara lang dala mo, pero buong eroplano ang nailigtas mo. Hindi po kutsara yung mahalaga, Lolo. Ang mahalaga po, may tiwala sa Captain at naririnig po ako ni Papa. Muling lumingon si Captain Joel sa cockpit. Parang naririnig din niya ang sinabi ni Jason. Sa labas, sa ulap, may isang kidlat na muling kumislap. Ngunit sa pagkakataong iyon, kulay ginto. Engineer Ramon de la Cruz, kung nasaan ka man, maraming salamat po. Wika ni Captain Joel. Ang eroplano ay nagpatuloy sa mainahon at ligtas na paglipad. Sa bawat pag-ikot ng makina, tila naroon ang boses ng isang ama, gabay ng langit at ng isang batang may pusong marunong makinig. Lumipas ang ilang minuto matapos ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Tahimik na ang loob ng eroplano. Tanging ingay na lang ng makina at mahihinang pag-iyak ng mga pasahero ang naririnig. Sa gitna ng katahimikan, si Jason, ang 5 taong gulang na batang nagligtas sa lahat, ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, nakatingin lang sa labas ng ulap. Anak, kanina, nung sabi mo si Papa ang nagsabi, anong ibig mong sabihin? Ma, si Papa po yung boses na naririnig ko po pag may malakas na tunog ng makina. Sabi niya, wag daw akong matakot. Tutulungan niya ako pag kailangan. Napayakap si ina kay Jason. Nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming mahirap ipaliwanag. Ang asawa niya, si Ramon de la Cruz, ay dating aircraft engineer ng parehong kumpanyang nagmamay-ari ng eroplanong iyon. Namatay ito 2 taon na ang nakalipas sa isang pagsabog ng makina habang sinusubukang iligtas sa mga piloto. Tahimik ang buong kabina. Lahat ay nakikinig. Si Captain Joel ay lumapit. May dalang kumot.
at may nawang naupo sa tapat ni Jason. Jason, Ramon de la Cruz ba ang pangalan ng papa mo? Opo, Captain Joel. Sabi po niya, magaling ka raw noon sa training niya. Kaya sabi niya sa akin, makinig ka kay Joel kapag lumaki ka. Natigilan si Captain Joel. Napaupo siya. Tinakpan ng kamay ang bibig. Ang dating kasamahan niyang namatay, si Ramon de la Cruz, ay ama ng batang ito. At ngayon, parang binuhay ng langit ang koneksyon nilang dalawa. Lumapit si Mang Lito. Nagubot ng tubig kay Captain Joel. Sa tabi, si Silverio. Ang bilyonaryong negosyanteng sakay ay tahimik lang na nagmamasid sa kanila. Engineer Ramon de la Cruz, kung hindi ako nagkakamali, siya yung nagdisenyo ng core engine ng kumpanya kong Aerodyne, hindi ba? Tanong ni Silverio. Tama ka, sir. Siyang gumawa ng bagong anti-static control system. Pero hindi pa natapos ang prototype. Nasunog yun sa aksidente. Dahil doon ay napabuntong hininga si Silverio. At ngayon, anak niyang nakatapos. Gamit lang ang isang kutsara. Nakakamangha. Ngumiti naman si Mang Lito. May halong tawa at luha. Ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, hindi aksidente yon. Minsan, ang mga kaluluwa, may paraan para ituloy yung misyon nila. Napatahimik ang lahat. Sa labas, ang araw ay unti-unting sumisilip sa gitna ng ulap. Parang gintong liwanag na tumatama sa mukha ni Jason. Pagkalipas ng ilang oras, ligtas nang nakalapag ang eroplano sa paliparan. Nagsilapitan ang mga rescuer, media at mga opisyal ng kumpanya. Ngunit bago pa man bumaba ang lahat, tumayo si Silverio sa gitna ng kabina. Lahat tayo ay boy ngayon dahil sa batang ito. At ngayon, alam ko na kung sino siya. Gusto kong gawin ang nararapat. Lahat ay nakatingin sa kanya. Lumapit siya kay Jason. Lumod sa harapan ng bata at inabot ang kamay nito. Jason, anak ni Ramon de la Cruz. Gusto kong sabihin na ang kumpanya ko na Aerodyne ay utang ang buhay sa ama mo noon. At ngayon, sa iyo naman. Simula ngayon, ikaw at ang mama mo ay sakop ng programa naming Legacy Fund. Paglaki mo, kung gusto mong maging engineer tulad ni papa mo, ako mismo ang magpapaturo sa iyo. Sir, hindi po namin hinihingi yan. Naluluwang sabi ng ina ni Jason. Hindi niyo kailangang humingi, ma'am. Ang himala, dapat sinasalubong din ng pasasalamat. Maraming salamat sa anak ninyo. Habang bumababa ang mga pasahero, sinalubong sila ng mga reporter. Si Captain Joel ay nanatiling tahimik. Pinagmamasdan lang si Jason habang naglalakad. Sa isip niya, hindi lang ito karaniwang isang bata. Ramon, natupad mo ang pangako mo. Ang anak mo, may puso ng isang tunay na piloto. Bulong ni Captain Joel sa hangin. Sa labas ng paliparan, habang sumasakay sila sa van, tinanong ni Jason ang kanyang ina. Ma, paglaki ka po, pwede rin po ba akong maging tulad ni Papa? Oo naman anak, pero sana maging ikaw din. Dahil ang papa mo, siguradong proud na proud sa iyo. Naluluwang sabi ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang eroplano sa itaas. Narinig ni Jason ang mahinang ugong nito. Ngumiti siya at muling bumulong sa hangin. Salamat po Papa, bulong ni Jason. At sa impapawid, tila may sagot na mahina ngunit malinaw. Isang malamig na ihip ng hangin na parang boses ng kanyang ama. Lagi kitang babantayan, anak. Narinig niyang tinig. Ang araw ay tuluyang sumikat at doon nagtapos ang kwento ng batang 5 taong gulang na nagligtas ng daan-daang buhay sa tulong ng isang kutsara lamang, isang paniniwala at isang ama na hindi kailanman nawala sa kanyang piling. Samantala sa kabilang banda naman, pagkatapos ng insidenteng iyon, naging usap-usapan sa buong mundo ang pangalang Jason de la Cruz. Ang batang 5 taong gulang na nagligtas ng eroplano gamit lamang ang isang kutsara. Ngunit para kay Jason, hindi yun tungkol sa kasikatan. Para sa kanya, iyon ay tungkol sa pangakong itinupad niya sa langit.
Pangakong ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang taon ang lumipas. Isang bagong modelo ng eroplano ang ipinresinta sa publiko. Sa likod ng disenyo, nakalagay ang isang plake at may nakasulat na "In memory of Engineer Ramon de la Cruz, the man who taught the sky to listen." At sa ilalim nito, isa pang linya, "Inspired by Jason de la Cruz." Ang bagong eroplano ay may espesyal na teknolohiya. Tinawag itong de la Cruz Static. Isang inbensyong batay sa prinsipyong ginamit ni Jason noong araw na iyon. At alam mo ba, ang mismong batang iyon nakatayo sa tabi ng stage. Suot ang maliit na pilot uniform na ibinigay ni Captain Joel. "Anak, nung una kitang nakita, akala ko delikado ka sa loob ng cockpit. Pero ngayon, alam kong doon ka talaga para sa langit." "Captain, gusto ko pong matutunan yung ginawa ni Papa. Sabi niya, hindi lang po dapat marunong magpalipad, dapat marunong ding makinig." "Tama yan, Jason. At yan ang tunay na piloto. Hindi lang utak, kundi puso." Habang tumatanggap si Jason ng parangal, tahimik na nakaupo sa unang hanay si Silverio, ang bilyonaryo. Ngayon ay hindi na lang siya negosyante. Siya nang naging tagapagtaguyod ng scholarship program para sa mga batang may talento sa siyensya. Ang himala ng isang bata, minsan, yun ang bumabago sa direksyon ng buong industriya, sabi sa sarili ni Silverio. Nakangiti siya para nakahanap ng bagong layunin sa buhay. At sa tabi niya si Mang Lito, nakatayo. Dala ang lumang rosaryo na ginamit niya noon sa dasal sa eroplano. "Sabihin niyo pa, hindi totoo ang milagro. Kung hindi himala to, ewan ko na lang kung ano." Pagkatapos ng seremonya, lumabas si Jason sa bakuran ng hangar. Tumingala siya sa langit. Ang mga ulap ay kulay ginto habang nilalaro ng huling sinag ng araw. Hawak niya pa rin ang lumang kutsara. Nilagyan na ito ng ukit na Papa and Me. Naging simbolo yun ng pag-asa at koneksyon nila. "Papa, tapos na po yung plano mo. Ginawa po nila yung machine mo. Ngayon po, walang eroplanong matatakot sa kidlat." Napatahimik ang paligid, pero may dumaan na malambing na hangin. At sa hangin, parang may pamilyar na boses na bumulong sa kanya. "Ang galing mo, anak. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging tulad ko. Maging ikaw lang, dahil ang langit nakikinig sa'yo." Ngumiti si Jason na tumingala sa langit at sumagot sa mahinang tinig. "Salamat po, Papa. Sa susunod na kidlat, hindi na ako matatakot. Aalalahanin ko po yung sinabi ninyo na kahit sa dilim ay may liwanag na naggagabay." Habang sinasara ni Jason ang kanyang maliit na pilot cap, biglang kumislap ang langit. Isang kidlat ang tumama sa malayong ulap. Ngunit imbis na nakakatakot, ito'y parang sumayaw. Nagliwanag na hugis ng pakpak. Ang mga tao sa paligid ay napatingala. Walang tunog ng takot. Tanging katahimikan at pagkamangha. "Ramon, nandito ka pa rin pala." Wika ni Joel sa sarili habang nakatingin sa ulap. At doon nagtatapos ang kwento ng batang si Jason. Ang batang minsang nagsabing kaya kong ayusin yan gamit lang ang kutsara. Hindi lang pala niya inayos ang eroplano. Inayos din niya ang puso ng mga taong sumuko sa himala. At pinatunayan niyang kahit bata, kayang baguhin ang direksyon ng langit. Basta't may pananampalataya at tapang sa sarili. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.